Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Nakaramdam na ng konting takot si Chimpanzee nang tila makita niya ang tao na samanay kay Yuna. Pero binaliwala niya lang ito. Aaminin daw niya na hindi lang maganda si Yuna kundi pati na rin ang kanyang abilidad ay kahanga-hanga rin pati na ang sandata na ginawa nito. Pero hindi pa rin daw nito nababago ang katotohanan na isang rank 335 at di-rank lang si Yuna. Ibig sabihin ay kahit anong gawin ni Yuna, hindi siya mananalo. Hindi daw ba niya narinig na ang taon bilang isang killer ang siyang basehan sa propesyon nila? Sa isip ni Chimpanzee, ang nakita niya ay hindi isang delusion. Isa siyang killer sa loob ng 17 na taon. Hindi maaari na hindi niya makikita yon. Ang nakikita niya ngayon ay hindi pangkaraniwan. Hindi na rin ng dalawang isip si Yuna at agad na hinamon si Chimpanzee. Agad naman na sinampal ni Chimpanzee ang sarili para magising sa nakikita niya. Kapag natapos daw niya ang misyon na ito, sa ospital siya agad pupunta. Sinabihan niya si Yuna na nag-iisip siya kung paano siya nito lalabanan pero mukhang alam na niya ito. Gagamit daw ito ng range para sa kanyang mga atake. Kung hindi daw siya mananalo sa pisikal na lakas, lalaban daw ito gamit ang distansya. Ito ang pinaka-basic rule ng pakikipaglaban. Matalino daw si Yuna pero sa kasamaang palad, hindi daw gagana ang sandata niya sa lugar na ito. Nakaramdam daw siya ng kaunting takot dahil sa presensya na pinapalabas niya pero mukhang delusion niya lang ito. Agad na tinapon ni Yuna ang kanyang sandata. Sa isip niya ay sana tumama ang atake niyang ito. Tumama ang sandata ni Yuna sa isang puno kaya hindi mapigilan ni Chimpanzee na tawanan ito. Ayusin daw niya ang pagtapon dahil kung hindi ay magmimintis siyang muli. Kapag pinagpatuloy niya daw ito ay hinding-hindi siya tatama. Pero walang ano-ano'y tinamaan siya sa likod ng ulo. Lumingon siya at tinanong kung sino ang nandyan. Pero laking gulat niya nang makitang walang tao. Ano ang nangyayari? Tila naguluhan si Chimpanzee sa nangyayari. Patuloy lang si Yuna sa pagtapo ng kanyang sandata. Konti pa daw, konteng-konti pa. Naalala ni Yuna ang pinag-uusapan nila ni Sungo. Tinanong niya si Sungo kung ano daw sa tingin niya. Makakaligtas daw ba siya kung hawak niya ang sandatang ito? Mabilis naman siyang sinagot ni Sungo na hindi. Nalungkot naman si Yuna dahil parang hindi daw pinag-isipan ni Sungo bago ito sinagot. Sinabi naman ni Sungo na sadyang sinagot niya lang ang tanong ni Yuna. Pero, ang sandatang hawak niya, ay kayang magdulot ng malaking pinsala sa kalaban kahit kaunting lakas lang ang gagamitin. Pero ito rin daw ang kahinaan ng rope dart. May mga lokasyon na hindi niya magagamit ang rope dart. Ngayon daw, subukan ni Yuna na tamaan ng isang bote mula sa kinakatayuan niya. Nagulat naman si Yuna at tinanong si Sungo kung paano naman niya ito matatamaan. Pinaalala ni Sungo sa kanya na hindi lamang isa ang daan para matamaan ang kanyang target. Ano daw ang ibig sabihin niya? Ang isang landas ay nilalayong likhain. Magkita na lang daw sila ulit mamaya. Naiinis naman si Yuna dahil ano daw ang mga pinagsasabi niya. Ipaliwanag daw niya ito. Sa isang barracks naman ay naririnig na nag-uusap ang magkapatid na Doko. Ano daw ang ginagawa nila pagtataka ni Sungo? Ginagawa daw nila ang isang training na kahit daw siya ay hindi may isip na gagawin. Maiyak-iyak na nagsumbong ang magkapatid kay Sungo. Binahagi nila ang hirap at sakit ng pagsasanay na sinapit nila kay Kageo. Naiintindihan daw ito ni Sungo, pero kailangan nilang umatras dahil napakabaho nila. Nasaan naman daw si Yuna? Sila daw ay natutulog lamang ng 3 oras dahil sa training. Huwag daw niyang sabihin na natutulog lang ito na nanaginip. Pero bahala na. Matutulog na daw sila at ito ang tamang gagawin nila. Tama sila sagot ni Pedro. Nananaginip nga daw si Yuna. Nananaginip si Yuna kung paano pa magiging mas magaling at malakas. Patuloy lang si Yuna sa pagsasanay. Ilang beses din siyang nagmintis. At kahit sobrang pagod na niya ay pinipilit pa rin niyang ipagpatuloy ang pagsasanay. Pero kahit anong pilit niya ay hindi talaga niya matamaan ang target sa likod ng napakaraming nakaharang. Napaluhod si Yuna sa pagod. Duguan rin ang dalawa niyang kamay. Napakaraming balakid at harang para matamaan niya ang target. Hindi daw talaga niya maabot ito. Pero pinilit pa rin ni Yuna na tumayo at ipagpatuloy ang pagsasanay. Susubukan daw niya ito ulit. Kung may lakas siya para magreklamo, gagamitin niya ito para mag-ensayo pa ng mas maigi.
Ilang beses na sinubukan ni Yuna na tamaan ang kanyang target pero tumatama pa rin ito sa mga harang na nilagay ni Sun Gu. Ilang daang beses na niyang inulit ito pero ganoon pa rin ang kinakalabasan. Mapuno man ng kalso at sugat ang kanyang mga palad ay hindi pa rin siya tumitigil hanggat hindi napapatamaan ang target. Puno ng pag-asa na sa susunod na subok niya ay matamaan na niya ito. Ilang libong beses na niyang sinubukan pero hindi talaga ito tumatama. Masyadong maraming balakid ang nakaharang. Paano daw kaya niya ito magagawa? Pero napatigil siya nang maalala ang sinabi ni Sun Gu. Magagawa niya daw ito sa kanyang sariling paraan. At sa puntong yon ay nakaisip ng paraan si Yuna. Balik sa gubat, tuluyan ang inatake ni Chimpanzee si Yuna. Naiwasan niya ang unang atake ni Chimpanzee. Sa isip ni Yuna na tama nga ang kalaban niya. Napakaraming puno sa gubat na ito. Kung itatapon niya ang kanyang sandata sa maling direksyon, matatamaan lamang ang mga puno. At kapag nangyari ito ay siya mismo ang maaatake ng kalaban. Naalangan si Yuna, hindi siya makaatake. Tinatanong ni Chimpanzee kung ano ang problema at bakit hindi siya makatapon ng kanyang sandata. Nag-aalala daw ba siya na baka sa mga puno tumama ito? Mabilis pa rin na umiikot si Chimpanzee kay Yuna. Sa isip ni Yuna, tila pinaglalaroan lang siya ng unggoy na ito. Kailangan daw niya itong matalo sa isang iglap kapag naging kumpiyansa na ito. Tawang-tawa naman ang Chimpanzee dahil napakawalang kwenta naman daw ng combat skills ni Yuna. Pero binaliwala lang ito ni Yuna at inalala ang sinasabi ni Sun Gu sa kanya. Paulit-ulit daw na sinasabi ito ni Sun Gu sa kanya para malaman niya ang tamang sagot sa sarili. Tinuturo siya nito sa tamang direksyon. Tinamaan ng bola si Chimpanzee sa likod. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Galit na galit siya at sinabi na nagbago na ang kanyang desisyon. Tama na ang paglalaro at tatapusin na lang niya si Yuna. Nakahanda naman si Yuna para sa pag-atake ni Chimpanzee. Sinabi ni Pedro sa kanya na para lang daw itong maze. Sa simula ay tila maliligaw ka. Kung mababago ang lokasyon, mababago rin ang anyo ng maze. Pero ayos lang daw ito at huwag pang hinaan ng loob. Parte daw ito ng proseso para matagumpay na matamaan ng perpekto ang kanyang target. Dahil sa mga balakid, natural lang na hindi niya matamaan ang target, pero magtiwala daw siya sa kanyang mga mata. Kung buburahin daw niya ang mga maling daan, makikita niya ang nag-iisang tamang daan. At kapag nagawa daw ito ni Yuna, ang lugar kung saan sila naglalaban, ay siya mismong magiging sandata niya. Hindi nagdalawang isip si Yuna at agad na tinapon ulit ang kanyang sandata at tumalbog ito sa mga puno. At walang ano-ano'y bigla itong tumama sa mukha ni Chimpanzee. Dito niya napagtanto na hindi nagmimintis si Yuna kanina. Sinasadya niya pala yon para malaman ang tamang daanan ng bola kapag tinapon na niya ito. Sinabi naman ng magkapatid na nakakahanga daw si Yuna. Kahit nagkataon lang daw ang lahat ng mga atake niya nakakahanga pa rin daw ito. Galit na si Chimpanzee. Minura niya ang mga D-ranks. Pero nagulat siya sa sumunod na nangyari. Agad siyang hinuli ng magkapatid at hinawakan ang dalawang kamay niya. Sumigaw siya at tinanong ang dalawa kung gaano daw katagal nila siya kayang pigilan. Dahil kapag nakawala daw siya dito ay agad niyang tatapusin ang dalawa. Sa isip ni Hang Doko ay napakalakas nga ng unggoy na ito. Hanggang kailan kaya nila siya mapipigilan? Bigla nilang sinigawan si Yuna na gawin na ito ngayon din. Hindi na nagdalawang isip si Yuna at napakalakas na binitawan ang atake niya. Akala nila ay nagkamali siya dahil tinapon niya ito sa itaas ng puno. Tawang-tawa si Chimpanzee dahil sinwerte lang daw talaga si Yuna kanina. Pero tinanong siya ni Yuna kung sigurado daw ba siyang nagkamali nga ang pagkakabato niya. Nalito si Chimpanzee. Agad na tumalon si Yuna ng napakataas. Ginamit niya lang pala ang sandata para gamitin itong pendulum. Sa isip ni Chimpanzee ay impossible ito. Napakabilis na papunta si Yuna sa kanya at sinipa ito sa mukha. Tumilapon si Chimpanzee na tila sinagasaan ng sasakyan. Tila nawala ng malay si Chimpanzee sa ataking yon. Binihisan pa ng magkapatid ang kalaban para maging katawa-tawa ito. Hindi sila makapaniwala na natalo nila ang isang B-rank. Iniisip nila na mapupromote daw ba sila sa B-rank kapag binalita daw ba nila ito sa Glory. Pero sinabi ni Yuna na 3 laban sa isa ito at hindi daw maaari na mapupromote sila sa B-rank dahil lang dito. Kailangan na nilang hanapin si Sun Gu. Bigla naman na may sumagot at sinabi na hindi na daw nila kailangan na hanapin si Sun Gu. Dahil dito pa lang ay mamamatay na sila.
Siya ang isang B-rank kanina sa factory. Siya si Shi Wei-jo. Rank 27. Pinagpawisan ng magkapatid na hindi nila naramdaman ang presensya niya. Sa isip nila ay mukhang mas malakas na kalaban ito kaysa kay chimpanzee. Pero sinabi ni Hang Doko na kakayanin daw nila ito. Tinalo na nila si chimpanzee, matatalo din daw nila ang kaharap ngayon kapag nagtulungan sila. Pero tumawa lang si Wei-jo at sinabi na nagkakamali sila. Wala siyang intensyon na labanan sila. Mabuti naman daw kung ganoon at kapayapaan ang dala niya. Pero nagulat sila nang sumabog ang bolang sandata ni Yuna. Binaril ito ni Wei-jo. Hindi siya makikipaglaban sa kanila dahil babarilin niya lang ang mga ito. Kaya niyang barilin ang target na gusto niya kaya ang isusunod niya ay ang mga utak nila. Pandaraya daw ang paggamit ng baril sa ad ni Hang Doko. Ano na daw ang gagawin nila? Napagtanto ni Yuna na sa kanya pala galing ang putok ng baril kanina. Hindi daw nila ito kayang labanan. May paraan pa kaya para makaligtas sila? Biglang sinabi ni Yuna na parang meron pang isa na nandirito. Tuwang-tuwa si Yuna dahil akala niya ay si Sungo ito. Pero nagulat siya sa nakita. Ito ay si Butterfly. Kumusta daw, mga kapatid? Ito ang bungad niya sa kanila. Sino naman daw siya? Tanong ni Wei-jo. Sino daw siya? Siya lang naman si Spotted Butterfly, isang D-rank. Pumunta daw siya dito matapos marinig ang mga putok ng baril. Nasaan na daw si Mr. Pumpkin? Sinabi ni Wei-jo na salamat naman sa pagpunta niya dito at hindi na siya mahihirapan na hanapin siya. Tinutukan niya si Thaddeus ng baril. Pero tila kalmado lang si Thaddeus at parang pinaglalaroan si Wei-jo. Babarilin daw ba siya nito? Nakakatuwa naman daw kaya subukan niya. Tingnan daw nila kung sino mas mabilis, ang kanyang baril o siya. Natawa si Wei-jo dahil para daw sa isang tao na mamamatay na ay tila matigas pa rin siyang umasta. Sinabi ni Yuna na matalino daw si Spotted Butterfly. Ano daw ibig niyang sabihin? Tanong ni Hang. Kung malapit daw sila sa kalaban na may hawak na baril, may paraan para makuha mo ang baril o mapigilan ang kalaban. Gamit daw ang pagkakataon na ito, maaari niyang ibaling ang katawan niya para maiwasan ang baril. Tinanong naman siya ni Thaddeus kung sinasabi daw ba niya na may kalamangan pa rin siya sa sitwasyon na ito. Kung ganoon ay bakit hindi nila gawing mas katuwa-tuwa ito? Nagulat silang lahat sa ginawa ni Thaddeus na kahit si Wei-jo ay sinabi na baliw ang taong ito. Hindi daw ito nakakatuwa. Nilagaw ni Thaddeus ang baril sa kanyang bibig. Ngayon daw ay iputok ni Wei-jo. Sa sitwasyon na ito ay siguradong hindi na siya makakaiwas. Ano kaya ang pinaplano ni Thaddeus at bakit niya ito ginagawa? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!